Ladies and gentlemen, magandang gabi po ulit. Ang ating pag-usapan naman po sa ngayon ay si Joel Villanueva. Pagkatapos ng lahat na akala ko'y malakas ang ebidensya laban kay Joel Villanueva, kung pag-usapan lamang may probable cause ba wala, talagang malakas na. Pero ang problema, naiba ang sitwasyon. Naiba ang sitwasyon sapagkat po ay ano na ang nangyari. Bumaliktad si Henry Alcantara, ladies and gentlemen. Sa pagbaliktad niya po ay yan ang pinakaproblema natin. Sa pagbaliktad niya, sinabi niya ng takasan na wala siyang kasalanan, hindi siya nagnakaw, hindi siya nag-participate sa mga ginagawa na pagnanakaw sa pamamagitan man ba ng kahit sa pamamagitan ng tinatawag na saan ba ito? Kahit sa pamamagitan ng tinatawag na saan na ba ito? Sa pamamagitan ng sabi ko ng dating pag-aamin ni Mr. ano, si Mr. klase ba ito? Mahina nung ano ko. Nag-amin kasi si Henry Alcantara na tinuro niya si Joel Villanueva na tumanggap ng 150 million nang mula doon sa idineliver niya na 150 million na pinatanggap niya kay Mr. Peng na tao ni Joel Villanueva. Pasensya na kay medyo na may nag-istorbo sa akin itong ginagawa ko. Pero sa ngayon, binabanggit na ibig sabihin, ang sa ngayon po sinasabi ni Henry Alcantara, wala po siyang ginawa na kabulastugan. Hindi siya nag-participate sa pagyari sa mga kontrata. So kung hindi siya nag-participate, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, wala siyang i-deliver na pera para kay Joel Villanueva na 150 million. Tandaan natin ang pinakamalaking ebidensya laban po kay Joel Villanueva ay yung 150 million na ibinigay ko noon ni Henry Alcantara. Kung wala na yon, dahil binago niya ang salita niya, malamang manalo na po si Joel Villanueva. Na galit pa naman si Rimulya sa kanya. Tingnan natin. Pakinggan po muna natin ang abogado ni Joel Villanueva. Dito natin makikita kung ano ang nangyari. Bakit ganun? Bakit nagkaganon? Bakit bumaliktad ata? So, ang matitira na nakawawa ay si Jinggoy at si Bong Revilla. Kasi ang ebidensya naman laban kay Jinggoy at laban kay Bong Revilla ay si Yusek Roberto Bernardo. Yan, tingnan mo yan. Pakinggan natin yung sinasabi ni Attorney Isguera, abogado po ni Joel Villanueva. Tatlo ngayon. Tatlo. Si Peng, yung may hawak po ng susi, and Chief of Staff. Yung Chief of Staff. Ano po, sir, para lang po malatag po natin, ano po yung testimony ng bawat isa? Well, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang siguro dito. Kasi sa Sipeng, denied having met. Okay, yan ha. Natatawa si Attorney Isguera kasi yung Mr. Peng na sinasabi na pinagbigyan ni Henry Alcantara ng 150 million ay tinanggi. Hindi raw totoo. Ngayon, nung sinabi naman ni Henry Alcantara na hindi daw siya, wala siyang ginawang ganon, wala siyang ginawang kabalastugan, ibig sabihin po, para na ring nanalo si Joel Villanueva kasi ang kalawit lang dito kay Joel Villanueva ay si Peng. At kung magsasalita si Peng at inamin niya na tinanggap niya ang pera mula kay Henry Alcantara,
at ituro niya, sasabihin niya na tanggap ni Joel Villanueva, patay kang bata ka, Joel Villanueva. Pero sa ngayon, anong nangyari, mukhang ma-powerful ang dasal ng Jesus is Lord, Joel is Lord movement. Mukhang malakas ang dasal at bumaliktad ang kalaban. He did not even know, he did not even know Alcantara, who was there. Sabi ko, kilala mo ba yung kako yung pumasok? Di ba yung malaking tao? Sabi, ngayon ko lang nakita yan. Tinanong ko tapos sabi niya, basta sir, kung ano yung sinabi ko sa affidavit, yun yung katotohanan. I have never met him on the day, the time that he said that I met him and received the delivery of the money. Yung isa, imihawak ng susi. Na hindi niya binuksan yung compound, yung gate ng compound, on that, particular date, particular time, for anyone, because nobody told him. And the only one who can instruct him to open the gate will be Senator Villanueva or the chief of So staff. ito, titingnan natin. Analyze natin ang depensa ni Joel Villanueva. Ayon kay Attorney Isguera. Una, sinabi ni Attorney Isguera na may affidavit si Peng na hindi niya kilala si Henry Alcantara, na sa kabila naman dati nung sa hearing sa Senado, sinabi niya na binigay niya kay Peng. So ang tanong ngayon dyan, sino ang paniwalaan sa gitna ni Peng at ni Henry Alcantara? Sa kabila naman, si Henry Alcantara, binawi niya salita niya sa pamamagitan ng pagsabi na hindi daw siya gumawa ng katarantaduhan. At hindi daw siya nakipagkutsaba kahit kanino man, kahit kailan. So kung ganon, yung unang salita ni Alcantara ay nababahiran na, nababawasan na ang bigat. Ganun pa man, yung depensa naman ni Joel Villanueva sa pamamagitan ng salaysay ni Peng na hindi niya daw kilala, ay maituturing na isang ebidensya lamang na panlaban. Hindi siya maituturing na ebidensya na tuwiran na magpapawalang sala sa kanya. May isa pa siyang testigo, mga tauhan niya. Siyempre tauhan niya magsasalita pabor sa kanya yon, na hindi daw niya binubuksan ang gate nila kung may darating na tao, kahit na may darating kapag wala si Senator Joel Villanueva utos na buksan, ay hindi bubuksan. Lahat yan ay puro susukatin pa yun sa pagdating sa paglilitis. Ang tawag dyan ay evidensyari. Hindi mo pa masasabi na totoo yan dahil claim lamang niya yan. So ngayon, paano mapapatunayan na totoo yan? Ang pinaka-the best proof talaga dyan, yung mga pruweba na malinaw at neutral. Kagaya ng CCTV. Kung may CCTV sila ipakita sa lahat ng araw na maaring nandoon si Henry Alcantara at hindi mo makita sa araw-araw ng CCTV nandoon, pinakita mo, ay iyan ang pinakamalakas na ebidensya. Pero dahil sa umaakusa ito ang grupo naman ni Remulla laban kay Joel, ang umaakusa ang mayroong obligasyon na magpapatunay na tumanggap nga ng pera si Joel Villanueva. So ibig sabihin, sa totoo lang, hindi na kailangan ni Joel Villanueva magdepensa. Ang kailangan na lang ng umaakusa ay magpatunay na may ebidensya sila na ipaparis doon sa salita ni Henry Alcantara na naghatid siya ng 150 million kay Peng. So pakinggan naman po natin itong balita na kung saan ay si Alcantara mismo ang nagtanggi, bumaliktad. Pakinggan natin. Ito, sa Billionaire News Channel. Maraming salamat po, Billionaire News Channel. Inumpisan nila sa testimonya ni Henry Alcantara sa Senado. Nang huli, pagpresenta nila ng balita, yung pagbaliktad naman sa pamamagitan ng counter affidavit o sinumpaang salaysay ni Alcantara.
Umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ano? Sabi, anong judgment call yun lang kay Alcantara? Nagsasabi ba ng totoo yan o hindi? Na binaliktad niya rin. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko Totoo ba yan? Totoo ba yan? Bakit mo binaliktad? lang po sa ating buting chairman. September 23, Sa 2025, ating nang emosyonal na magsalita si Secretary former Justice DPWH po, Bulacan District maproteksyonan Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel Oh. sa Bukawi po. Sa tawan sino? Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan.
Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara. Gayun din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we are concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials, they have not been admitted to the witness protection program. Ayon sa DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So, even nakikita nyo ha. So, ang isa na lang na holding point. Pero itong pagbabaliktad, ang problema lang dito, ang pagbaliktad po kasi ni Henry Alcantara ay hindi ka panipaniwala. Bakit po? Kasi nagbigay na siya ng 110 million nung una, plus 70 million. Nagbigay sa, hindi, 110 million na binigay niya. Magbibigay ka ba ng 110 million na ibalik mo kung hindi ka nagnakaw? So, yan po ang number one evidence against Alcantara. Na, because of that, babalik yan, pwede pang gagamitin ng ebidensya yung una na ngayang sinabi sa Senado. At kung gagamitin nyo at bigyan ng bigat yun, mayayari pa rin si Joel Villanueva. Total, ang pinag-usapan lang naman, probable cause eh. May probability ba na si Joel Villanueva ay nagnakaw? Ganun naman ang tanong yan. Iba naman usapin nyo kung magpapunta na sa paglilitis at titignan kung guilty ba o hindi si Joel. Inaamin ko, because of this reversal of fortunes on the part of Henry Alcantara, it diminishes to a point, with a big point, the weight of his statements when he said that he gave 150 million to Joel Villanueva. Malaki na, nagbago na. Ano na lang, ang asahan na lang natin is, may iba pang ebidensya. Number one evidence na nag-knockout din talaga si Alcantara is nagsauli siya ng 110 million pesos. Kung ako sa kanya, ako abogado niya, minintain ko na kung anong sinabi ko nung una na katotohanan. At bahala na din, you pray to the court for mercy na babaan lang ang parusa sa iyo. Pero sa ngayon, sa ginawa niya, ill-advise siya ng abogado niya. Kung ako tanongin niyo, attorney, kung sino man hawak na attorney ni Kwan, as if you are you're going to wrong path. Alam mo ba nangyari? Paano mo babawiin yung mga salita ni Alcantara sa Senado? Napakabigat yun. Hindi mo kayang bawiin yun sa pamamagitan ng counter affidavit mo or kontra sinumpang salaysay na sinabi mo ngayon na hindi ka nagnakaw. Yung sinabi mo ngayon na hindi ka nagnakaw ay sasampalin lamang yan ng katotohanan na hindi naman madidinay na nagsasauli ka o nagsauli ka ng 110 million pesos. See? Si Bryce Hernandez naman, hindi na siya makaligtas doon. Nagsauli siya ng 2 sakyan. Talagang pero aminado ako, ang laki ng iginanda ng
katayuan ni Joel Villanueva rito. Nawawala yung asim ng salita. Ako tanungin mo, pwedeng sabihin na nawala yung asim nung sinabi ni Alcantara sa Senado na binigyan niya ng 150 million si Joel Villanueva. So, yan lamang po. Ibig sabihin sa ganon, ang judgment call ko dyan, kung ako mag-resolve dyan, dismiss kong kaso laban kay Joel Villanueva sa kakulangan na ebidensya. Kung si Joel Villanueva naman pag-usapan. Pero kung si Henry Alcantara, meron ng probable cause yun. Baka na, antayin natin, baka marami pa naman silang ebidensya laban kay Joel Villanueva. Baka meron pa iba. Baka yung AMLAC, makakawa silang AMLAC na may pumasok na pera. Pero hindi, kasi, hindi bangko eh. O sige, hanggang dyan lang muna. Magandang gabi sa inyo, no, Miss Daisy. Rosalinda Villanueva. Puro senador ang imbestigahan. How about the congressman? Sandro, o nga eh. Bernard Magtibay, Cinderella, kulong na si Villanueva, malapit na. Yan ang problema natin. Bumaliktad eh. So, Frank Sionco Binenati. Hey Doc, Toto, praise God if Senator Gary will be acquitted. Kasi kababayan ko siya. Their family is our family friend. We come from the same town and province o sa Bukawi, Bulacan. As Christians, we believe that the truth will prevail. Sa katotohanan lang tayo at sa totoo lang, aminin ko sa iyo. Itong pagbaliktad ni Henry Alcantara, malaking tulong to kay Joel Villanueva. At kung ako yung maghuhusga, panalo na siya. Dismiss na ang kaso sa kanya. Si Tio E. Zacarias, Onsani, Cinderella, makukulong na, sabihin niya, hindi magkipagsabahan. January 7-8, abangan ko na makulong din si Joel. Abangan natin, hopefully na marami pa silang ebidensyang iba. Hindi lang yun. Maria Rachel Gustilo, hi Dr. Toto, good evening. Always watching you live. God bless. Salamat po, Miss Rochelle Gustilo. Chris Bagtas, hi, hello, sir, thanks. Good evening. From Ilagan City, Isabela. Ay, Naimbagarabim, Kamsat, Chris Bagtas, sa Isabela. So, ano ko ba, kung ibanag ka, hindi ko alam sa salitang ibanag ang magandang gabi. Okay, yan lang muna ang ating masasabi sa ngayon. Kasi magandang gabi, bayan. Paki-share, paki-like, at para naman maitutulong nyo sa akin at magiging masipag ako mag-vlog na maintindihan niyo yung lahat ng pangyayari. So, may isa pa siguro akong vlog before bago ako magpahinga.